Ang Central Park ay isang lugar ng kapanatagan para kay Emily Ford. Madalas siyang nauupo sa parehong lumang bangko, sa lilim ng matatangkad na puno ng oak, nakaharap sa hangin upang maramdaman ng simoy habang pinapakinggan ang awit ng mga ibon at ang malalayong tawanan ng mga bata. Hawak niya ang leather na tali ni Rex, ang kanyang matapat na German Shepherd na gabay. Si Rex ay higit pa sa isang kasama. Siya ang kanyang tagapagbantay, kanyang paningin at kanyang gabay mula nang mawala ang kanyang paningin dulot ng aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakararaan. Sa kabila ng kalmadong paligid, hindi mapakali si Rex. Ang kanyang mga tainga ay nagtataas baba sa bawat tunog, at ang kanyang matalas na mga mata ay nagmamasid sa paligid na tila naghihintay ng panganib. Sa kabilang bahagi ng parke, nakasandal si Vince Dalton sa kanyang motorsiklo, napapalibutan ng grupo ng mga biker na naka-leather. Sa kanyang malaking pangangatawan, kalbo, at balat na puno ng tattoo, may nakakatakot na presensya si Vince. Napansin niya si Emily na tahimik na nakaupo kasama si Rex. Ang maaliwalas niyang ekspresyon kasama ng maayos na tindig ng aso ay tila nakapagpagalit sa kanya. Inapakan niya ang kanyang sigarilyo at may ngising sinabi, "Tingnan niyo yan, isang prinsesa kasama ang perpekto niyang aso," na ikinatawa ng kanyang grupo. Lumakad si Vince papunta kay Emily. Ang yabag ng kanyang bota ay mabigat sa semento. Narinig agad siya ni Rex. Tumayo ang mga tainga ng aso, tumigas ang kanyang katawan at narinig ang malalim na ungol mula sa kanya. Nang maramdaman ni Emily na humigpit ang tali, binaling niya ang ulo sa direksyon ng mga yabag. "Hay!" sabi ni Vince nang may pangungutya, puno ng sarkasmo ang kanyang boses. "Maganda ang aso mo. Marunong ba siyang gumawa ng mga trick? Baka kaya niyang tumalon sa hoop o gumulong para sa amin." Hinigpitan ni Emily ang hawak sa tali ni Rex. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya nakikita ang lalaki pero ramdam niya ang galit at pananakot sa boses nito. "Tigilan mo kami," marin niyang sabi, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Pero hindi tumigil si Vince. Malakas niyang pinalakpak ang kanyang mga kamay. Sinusubukang galitin si Rex. Nanatiling kalmado ang aso, nakatuon ang matalas na tingin kay Vince, pero lalong lumalim ang kanyang ungol. "O matapang pala ha," ani Vince, papalapit palalo. Sa mga oras na ito, ilang tao na ang huminto upang panoorin ang nangyayari, pero wala ni isa ang lumapit. Ramdam ni Vince ang atensyon ng mga tao, kaya lalo niyang pinaigting ang sitwasyon. Itinaas niya ang kanyang paa na parang tatadyakan si Rex. Ang ungol ng German Shepherd ay naging isang matinding babala. Sumigaw si Emily, "Huwag mong gawin!" Hindi alam ni Vince na si Rex ay hindi karaniwang aso. Bago siya naging gabay ni Emily, si Rex ay isang K9 military service dog, sinanay para sa mga mapanganib na misyon at sanay na harapin ang mas mahirap na banta kaysa rito. Habang papalapit ang paa ni Vince, kumilos ang pagsasanay ni Rex. Tumigas ang kanyang mga kalamnan at nanatiling nakatutok ang kanyang tingin sa banta. Tahimik ang buong parke, puno ng tensyon, habang hawak ng mga tao ang kanilang hininga, naghihintay sa mangyayari. Tumawa si Vince nang may pangungutya, sinira ang katahimikan habang lalo pang itinaas ang kanyang paa, aliw na aliw sa gulong kanyang nilikha. "Sige nga, aso, ipakita mo kung anong kaya mo," pangaasar niya. Hinigpitan palalo ni Emily ang hawak sa tali ni Rex, hanggang sa namutla ang kanyang mga daliri dahil sa lakas ng pagkakapit. Hindi niya makita ang nagaganap na komprontasyon, pero ramdam niya ang bigat ng tensyon at ang nakakatakot na aura sa paligid. Si Rex, sa kanyang bahagi, ay tila isang estatwang puno ng tensyon. Ang kanyang katawan ay kasing higpit ng spring na handang kumilos. Lalo pang lumalim ang kanyang mga ungol, isang malinaw na babala kay Vince na naglalaro ito ng apoy.
Ang maliit na grupo ng mga tao na nagtipon ay tahimik na nanonood. Ang ilan ay kinukunan ang eksena gamit ang kanilang mga cellphone, habang ang iba'y bumubulong-bulong. May dapat tumigil sa kanya, bulong ng isang babae, ngunit wala pa ring gumalaw upang makialam. Binasag ni Emily ang tensyon sa kanyang tinig na may halong desperasyon. Tigilan mo na kami. Hindi siya basta-bastang aso, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Sa halip na sumunod, lalo pang naging mapangahas si Vince. Ipagtanggol ang sarili, ha? Isa lang siyang malaking alagang aso. Panoorin niyo ito. Inilapit ni Vince ang kanyang paa kay Rex, ngunit mabilis na umilag ang German Shepherd. Isang matalas at makapangyarihang tahol ang binitiwan niya, umaalingaw-ngaw sa buong parke. Sa isang mabilis at maayos na kilos, pumesto si Rex sa pagitan ni Emily at Vince. Ang kanyang matutulis na ngipin ay naka-expose at ang mga mata niya'y nakatutok kay Vince. Hindi ito simpleng reaksyon ng isang alaga. Ito'y kilos ng isang sinanay na tagapagtanggol, handang harapin ang anumang banta. Napaatras si Vince, halatang nagulat sa matinding determinasyon na nagmumula kay Rex. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Si Emily, na mahigpit pa rin ang hawak sa tali ni Rex, naramdaman ang kilos ng katawan ng aso at ang tensyon sa paligid. Nararamdaman niya ang pagbabago sa atmosfera. Rex, bulong niya, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit hindi siya pinansin ng aso. Nanatiling nakatuon ang tingin nito kay Vince, handang kumilos anumang oras. Ang dating nakangising si Vince ay unti-unting nagbago ang ekspresyon. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng bahagyang takot. Ano bang meron sa asong ito? Mahina niyang sabi. Tila nawawala ang kanyang sigla. Sa paligid, kumalat ang mga bulungan habang patuloy ang pagkuha ng video ng mga tao. Lumapit ang isang park ranger mula sa karamihan, itinaas ang kanyang boses ng may autoridad. Anong nangyayari dito? Unti-unting naglaho ang pekeng tapang ni Vince sa harap ng dumaraming tao. Si Rex naman ay nanatiling nakapwesto, malinaw na ipinapakita sa kanyang tindig na anumang susunod na kilos ni Vince ay haharapin niya ng hindi maganda. Dahan-dahang huminga si Emily, naramdaman ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa tali, ngunit nananatili pa rin ang banta. Umatras si Vince ng kaunti, itinaas ang kanyang mga kamay bilang senyales ng pagsuko. Kalma lang, nagbibiro lang ako. Sobrang reaksyon naman ng aso, sabi niya, ngunit wala na ang kumpiyansa sa kanyang boses. Ang ranger na pumuwesto sa pagitan ni Vince at Emily ay tumingin ng matalim kay Vince, nakatiklop ang mga braso. Sa tingin mo ba ang pananakot sa isang guide dog ay biro lang? Hindi lang iyan iresponsable, labag din iyan sa batas. Mahigpit pa ring hawak ni Emily ang tali ni Rex, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanatiling matatag si Rex sa harapan niya, ang mga matay nakafocus pa rin kay Vince. Makapal ang tensyon sa paligid, lalo pat patuloy ang pagbulong ng mga tao. Mapanatag, ngunit may diin ang boses ng ranger nang magsalita ulit. Ginagawa lang ng aso ang kanyang tungkulin na protektahan siya at tila mas magaling siyang gampanan iyon kaysa sa pagiging disente mo bilang tao. Tuluyan nang nawala ang ngiti sa mukha ni Vince habang tahimik niyang tinanggap ang mabigat na pangaral ng ranger. Patuloy ang mababang ungol ni Rex, kaya't marahang hinaplos ni Emily ang ulo ng aso at bumulong. "Good boy, Rex!" Ang boses niya'y nanginginig, ngunit puno ng pasasalamat. Tahimik ang paligid. Ang ilan ay kinukunan ng video ang eksena gamit ang kanilang mga telepono, habang ang iba naman ay nag-uusap ng mahina. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki, kumikislap ang liwanag ng araw sa kanyang kupas na military cap. Pinutol ng kanyang boses ang mga bulungan, hindi basta-bastang aso yan. Seryoso ang kanyang ekspresyon, bakas ang karanasan sa mga linya sa kanyang mukha habang itinuro niya si Rex.
Kilala ko ang tindig na yan, isa siyang K9. Sabay-sabay na napagasp ang mga tao at maging si Vince ay halatang nagulat. Nalito si Emily at tumingin sa matanda. Anong ibig ninyong sabihin? Siya ang guide dog ko. Sabi niya, hinigpitan ang hawak sa tali, mahina ngunit naririnig ang kanyang boses. Lumapit pa ang matanda, mabagal at tiyak ang kanyang pagiling. Baka guide dog mo siya ngayon, miss, pero sigurado akong naglingkod siya bago ito. Ang konsentrasyon niya, ang tahol niya, iyan ay mga instinct na likas lang sa mga sinanay na asong militar. Nabigla si Emily sa narinig, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa tabi ni Rex at hinaplos ang makapal nitong balahibo habang tumingin sa kanya na tila ngayon lamang siya tunay na nakilala. Rex, bulong niya, puno ng paghanga at di makapaniwala. Matagal na niyang alam na espesyal si Rex, ngunit ang lalim ng kasaysayan nito ay isang nakakagulat na pagtuklas. Muling nagsalita ang matanda, puno ng respeto ang kanyang boses. Ang mga asong tulad niya ay mga bayani. Hinubog sila para sa mga digmaan upang protektahan ang mga sundalo at harapin ang panganib. Ang reaksyon niya sa lalaking ito ay galing sa instinct na makakita ng banta. Tumigas ang kanyang tingin kay Vince, na ngayon ay halatang balisa. Tuluyang nawala ang angas ni Vince, umatras siya ng kaunti, yumuko ang kanyang katawan. Hindi ko alam, mahina niyang sabi, halos pabulong. Lumapit ang ranger, ang boses ay matatag. Ang hindi pag-alam ay hindi dahilan sa inasal mo. Mapalad ka't pinigilan ng aso ang sarili niya. Bahagyang lumambot ang tindig ni Rex, ngunit nanatili ang matalas niyang tingin kay Vince, pinapakita na handa siyang kumilos muli kung kinakailangan. Dahan-dahang huminga si Emily, dama ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang iniisip ang natuklasan niya tungkol kay Rex. Ang mga tao sa paligid ay tila may bagong paggalang. Ang kanilang mga matay nakatuon kay Rex na sa kanilang paningin ay higit pa sa isang guide dog, kundi isang matapang na tagapagtanggol. Pinaghalo ng ranger ang autoridad at pagkasuklam sa kanyang mukha habang hinarap si Vince. Tapos ka na dito! Matalas niyang utos, sabay senyas kay Vince na umalis. Ngunit nagatubili si Vince. Ang kanyang mga matay naglalaro sa pagitan ni Rex at ng matandang nagsiwalat ng lihim ni Rex. Lalo pang lumakas ang mga bulungan sa paligid at may sumigaw, "Tawagin ang pulis!" Napamura si Vince, tuluyang nawalan ng tapang sa harap ng nakatinging karamihan. Si Rex, kahit bahagyang mas kalmado, ay nanatiling alerto. Ang tingin ay nakatuon kay Vince, handang kumilos muli kung kinakailangan. Sa paligid ni Emily, tila umikot ang mundo sa kaguluhan. Rex, isang military dog? Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ng matanda tungkol sa mga digmaan, sundalo at banta. Lumuhod siya sa tabi ni Rex, maingat ngunit nanginginig ang haplos niya sa balahibo ng aso. Rex! Mahinang bulong niya, puno ng paggalang na parabang sinusubukang maunawaan ang isang bahagi ng kanyang aso na hanggang ngayon ay nakatago. Itinaas ni Rex ang kanyang ulo patungo kay Emily at sandaling lumambot ang kanyang tingin bago muling ituon kay Vince. Ang matatag niyang pagtingin ay nagpapahayag ng matinding katapatan na nagpaluha kay Emily sa emosyon. Sino nga ba ang asong ito na naging matapat niyang kasama sa loob ng maraming taon? Muling lumapit ang matandang lalaki, ang kanyang mukha'y seryoso ngunit banayad. Ma'am, dapat niyong malaman na ang mga aso tulad niya ay hindi talaga nawawala ang kanilang pagsasanay. Malalim itong nakatanim sa kanila, laging handang lumabas kapag naramdaman nilang kailangan niyo sila. At ngayong araw, naniwala siyang kailangan niyo siya. Napuno ng luha ang mga mata ni Emily habang inalala ang bawat pagkakataong naging sobrang maingat o protektibo si Rex, ang bawat tahol na bigla siyang pinatigil. Akala niya'y isang gabay lamang si Rex, ngunit ngayon ay napagtanto niyang palagi itong higit pa roon.
Samantala, lalong hindi mapakali si Vince. Okay, anya umatras habang nagmamaktol. Wala akong masamang intensyon. Hindi kumbinsido ang Ranger. Hindi ikaw ang magpapasya niyan, tugon nito ng matalas. Sobra na ang gulong nilikha mo. Dahan-dahang umatras si Vince papunta sa labasan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko habang sinigurado ng Ranger na hindi siya babalik. Unti-unting kumalat ang mga tao, ngunit may ilan na nanatili. Ang kanilang mga matay nakatuon pa rin kina Emily at Rex. Nanatili rin ang matanda, tinitingnan si Rex ng may malalim na paggalang. Nang humupa ang mga bulungan ng karamihan, tahimik na umupo si Emily sa bangko, hinahaplos ang likod ni Rex. Palagi kang naging tagapagbantay ko, bulong niya, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalawak ang gagawin mo para protektahan ako. Nanatiling tahimik si Rex sa tabi niya, ngayon ay kalmado. Ang mga matay nagmamasid sa parke, tinitiyak na wala ng panganib. Para kay Emily, ang parke ay nagbago mula sa isang tahimik na kanlungan patungo sa isang lugar kung saan natuklasan niya ang isang hindi inaasahang katotohanan. Isang katotohanang nagbago sa kanyang pananaw kay Rex at sa kanyang sarili magpakailanman. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa gilid ng kanyang simpleng sofa. Tinitingnan si Rex na nakahiga sa kanyang mga paa. Umikot sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ang galit ni Vince, ang napapanahong pagdating ng Ranger, at higit sa lahat, ang pagsisiwalat sa kasaysayan ni Rex. Tumigil ang kanyang kamay sa itaas ng keyboard ng laptop, nagdadalawang isip. Ano nga ba ang dapat niyang hanapin? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nabuo sa kanyang isipan ang mga salitang military K9 history at sinimulan niyang magbasa ng iba't ibang artikulo at kwento. Lumawak ang kanyang kaalaman tungkol sa pinagmulan ni Rex. Ang mga asong ito ay hindi basta sinanay, sila'y mga tunay na mandirigma. Sinanay silang matunto ng panganib, protektahan ang kanilang mga tagapag-alaga at manatiling kalmado sa gitna ng pagsubok. Ang bawat katangiang ito ay tumugma sa ikinilos ni Rex noong araw na iyon, ngunit nagdala rin ng higit pang tanong. Ano kaya ang pinagdaanan niya? Sino ang kanyang mga nakasama sa serbisyo? At paano siya napunta sa kanya? Ang pag-iisip na hinarap ni Rex ang mga mapanganib na sitwasyon ay nagbigay kay Emily ng halong pagmamalaki at lungkot. Isinara niya ang laptop at bumaba sa sahig sa tabi ni Rex. Habang hinahaplos ang makapal nitong balahibo, mahina niyang sinabi, "Palagi akong umaasa sa iyo, Rex. Ngunit ngayon ko tunay na nauunawaan kung sino ka. Marami kang tiniis, hindi ba?" Sa tunog ng kanyang boses, tumayo ang mga tainga ni Rex at humilig siya palapit kay Emily. Sa unang pagkakataon, higit pa sa pagtitiwala ang naramdaman niya kay Rex. Naramdaman niya ang isang malalim na ugnayan na hinubog ng tahimik na lakas at matatag na debosyon ni Rex. Kinabukasan, kumilos si Emily. Nakipag-ugnayan siya sa lokal na organisasyon ng mga veterano, ikinuwento ang mga nangyari kamakailan at nagtanong tungkol sa anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Rex. Nangako ang babaeng nasa kabilang linya na magsisiyasat. Maraming mga retiradong K9 ang inilalaan sa mga bagong tungkulin tulad ng gabay o therapy work, paliwanag nito. Nakakatulong ito sa kanila na mapanatili ang kanilang layunin pagkatapos ng kanilang serbisyo. Tumimo ng malalim kay Emily ang salitang layunin. Ngayon ay may bagong kahulugan. Si Rex ay hindi lang basta itinakda upang tulungan siya. Pinoprotektahan siya nito sa mga paraan na ngayon lang niya tunay na nauunawaan. Matapos ang pag-uusap, muling yumuko si Emily sa tabi ni Rex. "Hahanapin natin ang sagot ng magkasama," sabi niya nang may malumanay ng ngiti. Tumugon si Rex sa banayad na pagwagayway ng kanyang buntot. Ang kanyang kalmadong presensya ay nagbigay ng aliw.
anuman ang kanilang matutuklasan tungkol sa kanyang nakaraan. Tiyak si Emily sa isang bagay. Si Rex ay higit pa sa kanyang gabay. Siya ang kanyang tagapagbantay, kakampi at bayani. Isang linggo mula nang maganap ang insidente sa parke, patuloy na gumugulo kay Emily ang misteryo ng pinagmulan ni Rex. Bawat tahimik na sandali ay tila inuulit ang mga salita ng matandang lalaki noong araw na iyon. Isa siyang K9, sinanay siya para sa labanan. Palaging naging natatangi si Rex, ngunit ang pagkaunawa kung gaano kaliit ang tunay niyang nalalaman tungkol sa nakaraang buhay nito ay tumagos ng malalim. Habang umaasa siya sa gabay ni Rex, naramdaman niyang may malalim siyang responsibilidad na unawain at parangalan ng buhay na pinamunuan nito bago naging bahagi ng kanya. Isang hapon, habang naghahanda si Emily para sa kanilang karaniwang paglalakad ni Rex, nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi pamilyar ang numero, ngunit agad niyang sinagot ito. Ang puso'y tumitibok ng mabilis sa pananabik. Miss Ford, ito si Karen mula sa organisasyon ng mga veterano, bati ng kalmadong boses. Nakahanap ako ng ilang impormasyon tungkol sa iyong aso. Napalunok si Emily, hinihintay ang kasunod na sasabihin. Inilahad ni Karen, ang military ID ng aso mo ay tumutugma sa isang retiradong K9 na ang pangalan ay Bravo. Nagsilbi siya sa ibang bansa kasama ang isang handler na si Sergeant Jake Carter. Nagkasama sila sa maraming misyon bago si Bravo ay ma-retire. Ang pangalang Bravo ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Emily na tila kilala niya ito kahit hindi pa niya naririnig noon. Bravo, ulit niya. Ang pangalan ay Banyaga ngunit tila angkop. Nagpatuloy si Karen. Nagretiro na si Sergeant Carter, ilang taon na ang nakalipas at kasalukuyang naninirahan sa Montana. Maibibigay ko sa iyo ang kanyang contact details kung gusto mo. Maaaring may higit siyang maibabahagi tungkol sa serbisyo ni Bravo. Sinulat ni Emily ang impormasyon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Rex na nakahiga ng payapa sa kanyang paanan, laging alerto. Bravo, bulong niya muli. Ang pangalan ay puno ng mga alaala at kasaysayang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Nang gabing yon, nakaupo si Emily sa kanyang sofa, hawak ang telepono, paulit-ulit na iniisip ang mga salitang sasabihin kay Sergeant Carter. Hinigpitan siya ng kaba, ang ideya ng muling pagbubukas ng posibleng masakit na alaala para kay Carter ay nagdulot ng pag-aalinlangan. Paano kung mas nais nitong iwanan na lang ang nakaraan? Ngunit habang tinitingnan si Rex, ang kanyang maaasahang tagapagbantay sa loob ng maraming taon, alam niyang tungkulin niyang buuin ang kwento ng nakaraan nito. Matatag ang loob, pinindot niya ang call button. 2 beses nagring ang telepono bago narinig ang isang malalim at magaspang na boses. Hello? Ang tunog ay nagdulot ng bahagyang panginginig kay Emily, ngunit pinilit niyang kumalma. Hi, ito ba si Sergeant Jake Carter? Ako si Emily Ford at sa tingin ko hawak ko ngayon ang dati mong K9, si Bravo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na halos ikinabahala ni Emily na baka naputol ang linya. Pagkatapos, muling nagsalita si Jake, puno ng gulat at emosyon ang kanyang boses. Bravo, talaga? Akala ko hindi ko na maririnig ang tungkol sa kanya kailanman. Nararamdaman ni Emily ang mga luha na pumupuno habang naririnig ang emosyon sa tinig ni Jake. Kasama ko na siya ng ilang taon, malumanay niyang sinabi. Kamakailan ko lang nalaman ang kanyang nakaraan, ilang beses niyang iniligtas ang buhay ko sa mga paraang mahirap ipaliwanag. Huminga ng malalim si Jake, ang tinig niya ay nanginginig. Iniligtas niya rin ang buhay ko, higit pa sa mga kayang bilangin, kailangan ko siyang makita. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Emily na simula pa lamang ito ng bagong kabanata, hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Bravo at sa lalaking dati niyang pinakamalaking kaalyado.
Ang mga araw pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sergeant Jake Carter ay tila walang katapusan. Nag-ayos si Jake na makalipad agad upang makipagkita kay Bravo. Bagaman, sinubukan ni Emily na ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang paghihintay sa kanilang muling pagkikita ay sumasalamin sa bawat sandali ng kuryosidad. Inisip niya kung paano kikilos si Bravo. Maaalala kaya siya ni Jake? Maaaring magbago kaya ang malalim nilang ugnayan dahil sa muling pagkikita? Ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan habang naghahanda siya para sa makulay na araw na darating. Sa hapon na nakatakdang dumating si Jake, nakatayo si Emily kasama si Rex sa labas ng kanyang simpleng apartment. Ramdam niya ang pagkilos ng tali sa kanyang kamay habang ini-adjust ni Rex ang kanyang posisyon, tila nararamdaman ang kanyang kaba. "Ayos lang ito, Rex," bulong niya. Ang mga salita ay para rin sa kanyang sariling pagkalma. Isang sasakyan ang huminto at ang tunog ng pinto na bumangga ay gumulo sa katahimikan. Ilang sandali pa, tinawag ni Jake ng malalim na tinig, "Emily!" Ang tinig niya ay puno ng kasabikan at kaba. Nagbigay ng ngiting may kaba si Emily. "Oh, ako si Emily," sagot niya, at bahagyang nanginginig ang tinig. Itinuturo si Rex, at ito si Bravo. Nang marinig ang pangalan ng kanyang dating kaalyado, nag-abot ang mga tainga ni Rex alerto. Tumigil si Jake, nakatitig kay Rex. Dahan-dahan siyang lumuhod at inabot ang kanyang kamay. "Kumusta, boy?" bulong niya. Ang tinig niya ay nanginginig. "Naalala mo ba ako?" Nakatayo si Rex. Ang mga kalamnan ay tensed. Habang dumadaan ang mga sandali ng tensyon, pinigilan ni Emily ang paghinga hanggang sa maingat na lumapit si Rex upang amuyin ang kamay ni Jake. Sa simula, hindi ito halata, ngunit pagkatapos nagsimulang magwag ang buntot ni Rex at umungol siya ng mahina. Lumuha si Jake habang dahan-dahang pinatpat ang ulo ng aso. "Naalala mo, hindi ba?" Bulong niya ng may kabigatan. Narinig ang emosyon sa kanyang tinig at naramdaman ni Emily na nagsimula na rin ang kanyang mga luha. Laging alam ni Emily na kakaiba si Rex. Ngunit ang makita ang malalim na koneksyon nila ni Jake ay nagbigay ng mas malaking pagpapahalaga sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nagsimulang magbahagi si Jake ng mga kwento tungkol sa kanilang mga araw na magkasama sa serbisyo. "Si Bravo ang partner ko sa bawat misyon," sabi niya. "Iniligtas niya ang buhay ko ng maraming beses. Matapang siya at hindi ko akalaing makikita ko siya ulit." Mahigpit na nakikinig si Emily habang hinahaplos ang balahibo ni Rex at pinapakinggan ang mga kwento ni Jake tungkol sa kanilang mga karanasan. Bagaman puno ng panganib at sakripisyo, ang init at pagpapahalaga sa mga kwento ni Jake tungkol kay Rex ay hindi maikakaila. Noong gabing iyon, habang aalis na si Jake, lumuhod siya kay Rex at tinitigan siya sa mata. "Maganda na ang buhay mo ngayon, boy," sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng emosyon. "Wala na akong hihiligin pa na mas mabuting tao na mag-aalaga sa'yo." Pumiglas ang puso ni Emily sa kanyang mga salita. "Salamat sa pagtitiwala mo sa akin," sagot niya ng malumanay. Tumayo si Jake at nagbigay ng isang maliit na ngiti. Nasa tamang lugar siya. Habang tinitingnan si Jake na papalayo, lumingon si Emily kay Rex at sinabi, "Marami kang pinagdaanan, ngunit nandito ka na sa bahay mo, anuman ang mangyari." Sa mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Jake, patuloy na naiisip ni Emily ang mga kwento na ibinahagi niya tungkol kay Rex o Bravo, tulad ng tawag ni Jake sa kanya. Ang mga kwento ng tapang ni Rex sa laban, ang mabilis niyang isip sa ilalim ng pressure at ang kanyang katatagan sa kabila ng panganib ay naglarawan ng isang aso na ang mga karanasan ay higit pa sa kaya ng karamihan sa mga tao na maunawaan. Ang pagkakaalam na ito ay nagdulot sa kanya ng paghanga at kaunting lungkot.
bawat pagkakataon na hinahaplos niya ang balahibo ni Rex o umaasa siyang gagabay ito sa kanya sa pagtawid ng kalsada, naiisip niya kung gaano karami ng kanyang dedikasyon ang nahubog mula sa hirap ng kanyang nakaraan. Isang tahimik na hapon, pinili ni Emily na dalhin si Rex sa isang liblib na bahagi ng parke. Isang lugar na iniiwasan niya mula noong hindi magandang karanasan niya kay Vince. Ang mga alaala ng araw na iyon ay patuloy pa ring nagpapasakit sa kanya, ngunit ngayon nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lamang si Rex ang kanyang guide dog, siya ay naging tagapangalaga niya, isang mandirigma na nagkaloob ng kanyang tiwala. Habang naglalakad sila sa daan, malumanay niyang sinabi kay Rex, "Sana'y alam mo kung gaano kita pinahahalagahan. Marami ka nang naluhaan, ngunit pinili mong manatili sa aking tabi araw-araw." Ibinangon ni Rex ang kanyang paa at dahan-dahang tinapik ang kanyang binti na para bang ina-acknowledge ang mga salita ni Emily. Bumangon si Emily at umupo sa isang bangko, pinapayagan si Rex na humiga sa kanyang mga paa. Ang parke ay tahimik. Tanging ang sipol ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Sa unang pagkakataon sa mga linggong nakaraan, nakaramdam siya ng malalim na kapayapaan. Ngunit ang isipan ni Emily ay patuloy na bumabalik sa isang pahayag na binanggit ni Jake sa kanyang pagbisita. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pagsasanay. Nandoon lang ito, naghihintay. Pinagnilayan ni Emily kung si Rex ba ay sabik pa rin sa kanyang dating buhay, ang agos ng adrenaline, ang panganib at ang patuloy na pakiramdam ng layunin. Sa gabing iyon, pinangunahan siya ng kanyang pangangailangan na maunawaan pa ang higit pang tungkol sa nakaraan ni Rex at kung paano ito igalang, kaya tinawagan niyang muli si Jake. "Jake," simula niya nang sagutin ni Jake, "nag-isip ako tungkol sa sinabi mo. Sa tingin mo ba si Rex, pasensya na, si Bravo, ay namimiss ang dati niyang buhay?" May ilang sandali ng katahimikan bago sumagot si Jake. "Maaring oo, sa sarili niyang paraan. Ngunit ang mga aso tulad niya ay hindi nauurong sa nakaraan. Inaalay nila ang kanilang sarili sa kanilang mga tao. At sa ngayon, Emily, ikaw ang misyon niya." Ang mga salita ni Jake ay patuloy na umuukit sa isipan ni Emily kahit pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ikaw ang misyon niya. Laging itinuturing ni Emily si Rex bilang kanyang lifeline, ang tagapagturo sa isang mundong hindi niya nakikita. Ngunit ngayon, naisip niya na ang kanilang koneksyon ay hindi lamang isa ng pagdepende, ito ay magkabilang panig. Binibigyan ni Emily si Rex ng layunin tulad ng kung paano siya pinapalakas ni Rex upang yakapin ang buhay. Ang kanilang relasyon ay tunay na isang pagsasamahan sa bawat aspeto. Nung gabing iyon, habang nakaupo si Emily sa sahig katabi si Rex, binulong niya sa katahimikan, "Titingnan ko na malaman mo kung gaano kita kamahal araw-araw." Ang pakiramdam ni Rex na dumikit sa kanya, ang kanyang mainit na presensya na nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan, ay nagbigay kay Emily ng isang hindi matutumbasang kaaliwan. Alam niyang anuman ang hinaharap na hamon, haharapin nila ito ng magkasama. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang pag-unawa ni Emily sa kanyang relasyon kay Rex. Ang pag-alam tungkol sa nakaraan ni Rex ay hindi nagbago sa kanilang ugnayan. Sa halip, ito ay nagpayaman dito. Bawat pagkakataon na ginagabayan siya ni Rex sa pagtawid ng kalsada o tinutulungan siyang iwasan ng panganib, naaalala niya ang mga laban na kanyang hinarap. Hindi lamang sa labanan, kundi pati na rin sa pagpapasok sa kanyang bagong buhay sa tabi ni Emily. Ngunit isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan tuwing gabi. Naibibigay ba niya talaga kay Rex ang buhay na nararapat para sa kanya? Isang umaga, habang ini-enjoy ni Emily ang kanyang kape, natagpuan niya ang isang artikulo tungkol sa mga hamon na kinahaharap ng mga retiradong military dogs sa paglipat sa buhay sibilyan.
Inilahad dito kung paano nahihirapan ang mga K9 sa pagkawala ng istriktong estruktura mula sa kanilang mga araw ng pagsasanay at kung paano ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng mga palatandaan ng restlessness o depression dulot ng kakulangan sa layunin. Habang nakatingin kay Rex na nakatungo at maligaya sa kanyang mga paa, nag-isip si Emily kung baka may mga subtle na senyales ng hindi kasiyahan na hindi niya napapansin. Ang pag-iisip na baka may tinatagong lihim na pangarap si Rex para sa mas makulay na layunin sa kanyang buhay ay labis na nag-aalala sa kanya. Upang matiyak ang kaligayahan ni Rex, nagsimula si Emily na maghanap ng mga paraan upang pagyamanin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Natuklasan niya ang mga programa na para sa mga retiradong service dogs na nag-aalok ng mga aktibidad na kahalintulad ng kanilang mga dating training environments. Sabik na matutunan ito, tinawagan ni Emily ang isang organisasyon sa hapon na iyon. Ibinahagi niya ang background ni Rex sa taong sumagot sa telepono na tumugon ng may maligaya at makulay na tinig. "Gusto naming suriin si Rex," sabi ng babae ng may ngiti. "Ang mga sesyon na ito ay hindi lamang para mapanatiling aktibo sila, kundi para magbigay ng malalim na kasiyahan." Mukhang makikinabang si Rex dito. Sa susunod na linggo, dumating si Emily at Rex sa isang malawak na pasilidad na dinisenyo para sa mga retiradong military dogs na may malalawak na bukirin, obstacle courses at mga designated na lugar para sa mga pagsasanay. Nang dumaan sila sa mga gate, nagbago ang postura ni Rex. Itinaas ang mga tainga at marahang umalog ang kanyang buntot, isang senyales ng kanyang bagong sigla. Ramdam ni Emily ang kanyang kasabikan at nagsimulang mag-isip kung ito na ba ang nawawala sa bagong buhay ni Rex. Isang trainer ang bumati sa kanila ng mainit, lumuhod upang makipag-eye contact kay Rex. "Ito siguro si Bravo," sabi niya ng may ngiti. "Tingnan natin kung ano ang naaalala niya." Pinangunahan si Rex sa iba't ibang mga pagsasanay, tracking, agility at scent detection. Nanonood si Emily mula sa isang malapit na bench. Ang puso niya ay punong-puno ng kaligayahan habang ipinapakita ni Rex ang mga kakayahan na noon ay natagong muli. Gumagalaw na may presisyon at kumpiyansa na malinaw na iba sa kanyang karaniwang galak. Tila ang isang bahagi ng kanya na dati napigilan, ngayon ay muling nabuhay. Matapos ang session, bumalik ang trainer na may mukha ng paghanga. "Hindi ka panipaniwala siya," komento ng trainer. "Para bang hindi siya umalis sa serbisyo." Nakaramdam si Emily ng halo ng pagmamalaki at isang malungkot na pagka-realize na ang mga kakayahan ni Rex ay hindi kailanman nabawasan. Sa gabing yon, nang bumalik sila sa kanilang tahanan, lumuhod si Emily kay Rex at mahinahong hinaplos ang kanyang balahibo. "Kahanga-hanga ka," bulong niya. Ang mga mata niya ay maluha-luha. "Ayokong mawala sa iyo, ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ano man ang kailangan mo, tutulungan kita." Tumugon si Rex sa pamamagitan ng pagdikit sa kanya. Ang kanyang presensya ay isang maginhawang sigurado. Para kay Emily, ang araw na iyon ay nagbigay liwanag hindi lamang sa nakaraan ni Rex, kundi pati na rin sa kanyang mga pangangailangan at potensyal. Si Rex ay hindi lamang ang kanyang gabay, kundi si Bravo, isang aso na ang kwento at espiritu ay malayo pa sa pagtatapos. Sa mga linggong sumunod sa pagsusuri ni Rex sa training center, natagpuan ni Emily ang kanyang sarili na nag-a-adjust sa isang bagong routine. Bawat Sabado, bumalik sila sa pasilidad kung saan nakikilahok si Rex sa mga training na espesyal na itinakda para sa mga retiradong K9s. Kitang-kita na ang kahusayan ni Rex sa mga setting na ito, ang paghahanap ng mga amoy, ang pagdaanan ng mga obstacle courses, at ang pagsunod sa mga utos na may katumpakan na para bang isang mas batang aso.
Ang makita siyang kumilos ng may layunin ay nagdulot kay Emily ng pagmamalaki at ito rin ay nagpatibay ng kanyang pagpapahalaga sa tunay na kalikasan ni Rex. Isang hapon, pagkatapos ng isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, tinawag ng trainer si Emily upang makipag-usap. Napakahusay ni Rex, sabi niya. Hindi lang siya isang retiradong K9, isa siya sa mga pinakamahusay na nakita ko. Hindi pangkaraniwan ang ganitong klaseng konsentrasyon at disiplina sa isang aso na matagal nang hindi aktibo. Nagbigay si Emily ng isang ngiti, ngunit ramdam niya ang bigat ng lungkot sa kanyang puso. Nakita niya ang kasiyahan ni Rex sa mga aktibidad na ito, ngunit nag-aalala pa rin siya kung paano matutugunan ang mga pangangailangan ni Rex habang pinamamahalaan ang kanyang mga sariling pangangailangan. Sa tingin mo ba talagang masaya siya? Tanong ni Emily. Ang tinig niya ay may pag-aalinlangan. Ang mukha ng trainer ay lumambot. Para sa mga asong tulad ni Rex, ang kaligayahan ay nanggagaling sa pagkakaroon ng layunin. At Emily, ikaw ang bahagi ng layunin niyang iyon. Kinagabihan, habang nakaupo si Emily sa tabi ni Rex sa kanyang komportabling sala, iniisip niya ang mga salita ng trainer. Si Rex ay nakahiga sa kanyang mga paa. Ang paghinga ay pantay-pantay at ang kanyang presensya ay patuloy na nakakakalma. Inaalala niya ang lahat ng ibinigay ni Rex sa mga nakaraang taon, ang kanyang paggabay, ang kanyang proteksyon, ang kanyang walang sawang katapatan. Laging iniisip ni Emily na siya ang umaasa kay Rex. Ngunit ngayon ay nauunawaan niya na ang pag-aasa ay mutual. Hindi ka kailanman tumigil na maging isang bayani, hindi ba? Bulong niya habang hinahaplos ang balahibo ni Rex. Kahit ngayon, patuloy mo akong inaalagaan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Emily ng tawag mula kay Jake Carter. Ang tinig ni Jake ay maligaya at magiliw at nag-usap sila ng halos 1 oras tungkol sa mga kamakailang tagumpay ni Rex. Nang ibahagi ni Emily ang mga detalye ng mga pagsasanay, tumawa si Jake. Yan ang bravo na naalala ko, sabi niya. Pero tandaan mo, ang pinakamahalaga niyang papel ay kasama ka. Ikaw na ang pamilya niya ngayon. Ang mga salita ni Jake ay patuloy na umuukit sa isipan ni Emily kahit pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Bagamat nagbago ang mga kalagayan ni Rex, nanatili ang kanyang pangunahing misyon, ang protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Isang tahimik na gabi, habang naglalakad, huminto si Emily at Rex sa isang bench sa parke, isang lugar na naging mahalaga ilang linggo na ang nakaraan nang lumiwanag ang nakaraan ni Rex. Habang umuupo si Emily sa bench, niyayakap siya ng malamig na hangin sa gabi. Marami kang pinagdaanan, bulong niya. Ang tinig niya ay puno ng pagpapahalaga. Ngunit anuman ang iyong nakaraan o kung ano ang iyong naranasan, pinili mong manatili sa aking tabi. Palagi kitang pahahalagahan. Tila naintindihan ni Rex ang kanyang mga saloobin, idinikit ang kanyang katawan sa kanyang binti, ang kanyang presensya ay isang solidong pag-angkla. Sa tahimik na sandaling iyon, tahimik na ipinangako ni Emily na igalang ang kasaysayan ni Rex habang nililikha ang isang hinaharap kung saan nararamdaman niyang siya ay parehong kontento at minamahal. Para kay Emily, ang makasama ang isang kaibigang kasing kahanga-hanga ni Rex, isang mandirigma, isang guro, at pinakamahalaga ang kanyang tapat na kaibigan, ay isang malaking karangalan.